Una sa lahat ang pagbigay kong galang sa ating Amang Diyos, na Panginoon ng langit at ng lupa, at sa Panginoon Jesucristo at sa banal na Espiritu Santo, na siya'y nawang mangunguna sa atin upang maunawaan natin ang mga kasulatan na isinalita ng Panginoon. Ang aking tatalakayin dito, ang pamagat nito, ito ang katiyakan ng buhay na walang hanggan ng mga tao. At dito sa buhay na walang hanggan, para ang tao makapagtiyak na siya mayroon ng buhay na walang hanggan, ito ang una kong babasahin. Sa Juan 6:47. Ang sinasabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Ang sinasabi ng Panginoon dito, yung nananampalataya ang mayroon buhay na walang hanggan. Dito sa Juan 11:25. Ito naman ang inaasahan ng tao, na bagamat siya ay mamatay, gayon may mabubuhay. Ngunit ito ang sinasabi ng Panginoon, kung paano ang namatay bubuhayin. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na mag-uli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya ay mamatay, gayon may mabubuhay siya. Ang sinasabi dito ng Panginoon na bubuhayin, na mag-uli, yung nananampalataya. Ngunit ang hindi nananampalataya, hindi niya sinabing bubuhayin na mag-uli. Dito natin nalalaman kung tayo may buhay na walang hanggan. At dito sa mga talata na babasahin ko upang maunawaan natin ang buhay na walang hanggan. Dito sa Juan 5:39. Ang sinabi ng Panginoon, saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito'y siyang nagpapatutuo tungkol sa akin. Ang sinasabi ng Panginoon, ang mga kasulatan na sinasaliksik natin, nagpapatutuo lang sa ating Panginoon. Ngunit ang buhay na walang hanggan, hindi sinabi ng Panginoon na sa kasulatan na iyan, diyan natin matatagpuan. Kundi, ganito ang sinabi ng Panginoon. Sa 40. At ayaw kayong magsilapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Kaya ang buhay na walang hanggan ay inaasahan ng mga tao nasa Panginoon. Ang sino mang tao na nanampalataya na gusto ng buhay na walang hanggan, sampalatayanan natin ang Panginoon at ang kanyang mga salita. Dito sa Juan 10:30. Sabi ng Panginoon, ako at ang Ama ay iisa. Itong salita na ito ng Panginoon, sinabi niya, ako at ang Ama ay iisa, dapat natin itong sampalatayanan, sapagkat ang pinangakuan lang ng buhay na walang hanggan ng Panginoon ang sumampalataya sa Kanya at sa Kanyang salita. Juan 12:44. At sinabi, at si Jesus ay sumigaw at nagsabi, ang sumasampalataya sa akin ay hindi sa akin sumasampalataya, kundi doon sa nagsugo sa akin. Sa 45, at ang nakita sa akin ay nakakita doon sa nagsugo sa akin. Itong salita ng Panginoon ito na sinasabi niya,
Ang nananampalataya sa akin ay hindi sa akin sumasampalataya, kundi doon sa nagsugo sa akin. Sa makatuwid, kung tayo nananampalataya sa Panginoon, ang sinampalatayanan natin ang Diyos na nagsugo sa Kanya. At ang nakakita sa akin ay nakakita doon sa nagsugo sa akin. Sa Israel nakita nila ang Panginoon at ng mga alagad. Silang mga nakita nila ang Diyos na nagsugo sa ating Panginoon. Ngunit hindi pinaniwalaan at sinampalatayanan ang Panginoon na sinasabi niya ang buong katotohanan. Kaya ang tao, matitiyak ng tao kung siya may buhay na walang hanggan, kung siya nananampalataya. Ngunit siya hindi nananampalataya sa mga salita ng Panginoon. Hindi sinabi ng Panginoon na mayroon buhay na walang hanggan. Dito sa Juan 14:9, sinabi sa kanya ni Jesus, "Malaon ng panahon ako'y inyong kasama, at hindi mo ako nakikilala, Pilipi. Ang nakita sa akin ay nakita sa Ama. Paanong sinasabi mong ipakita mo sa amin ang Ama?" Dito sa Jis, hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo, hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kaniyang mga gawa. Dito maliwanag ang sinabi ng Panginoon. Ang lahat ng mga bagay na sinaysa dito ng Panginoon upang siya sampalatayanan, yun ang pag-ibig niya sa buong sanglibutan, sapagkat ang sumampalataya sa Kanya, sinabi niya, may buhay na walang hanggan. Kaya diyan natin matitiyak kung tayo may buhay na walang hanggan. Sa bawat taong nagsasaliksik ng mga kasulatan na ito, nalalaman natin na ang nagsugo sa Panginoon, ang Diyos na Kanyang Ama. Dito sa Juan 17:3, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila, na iisang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa makatwidbagay si Jesucristo. Ang sinasabi dito sa Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa makatwidbagay si Jesucristo. Itong mga salitang ito, ang sino mananampalataya sa salita ng Panginoon at sa ating Panginoon na siya ang Kristo at ang buhay na walang hanggan, siya'y maliligtas, sapagkat ang kaligtasan at ang buhay ang ating Panginoon. At dito natin malalaman ang pinapatutuhanan dito sa Juan 17:3, kung sino ito na sinasabi na buhay na walang hanggan. Dito sa 1 Juan 5:11 hanggang 12. At ito ang patutuo na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kaniyang anak. Maliwanag ang sinasabi, nasa kaniyang anak. Sa 12, ang kinaroonan ng anak ay kinaroonan ng buhay. Ang hindi kinaroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroonan ng buhay. Maliwanag. Ang pinatutuhanan sa Juan 17:3 ang ating Panginoon, sapagkat kung makilala lang natin na ang Panginoon, tunay na Diyos, sabi, may buhay na walang hanggan. At sinabi dito, at siyang iyong sinugo sa makatwidbagay si Jesucristo. Kaya pinatutuhanan ng Diyos na ang buhay na walang hanggan nasa kaniyang anak. Ngayon nalaman na natin kung paano tayo nakasiguro kung tayo'y may buhay na walang hanggan.
Kung sinasabi ng sino man na tao na ako'y may buhay na walang hanggan, dito sa mga salita niyang ito na sinasabi ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Kung hindi ito paniniwalaan at sasampalatayanan ng tao, paano siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Sapagkat ang sinasabi ng Panginoon, ang nananampalataya ay may buhay na walang hanggan. Ngayon nalaman natin ang buhay na walang hanggan ang ating Panginoon. Kaya sinasabi dito, ang kinaroonan ng anak ay kinaroonan ng buhay. Ang hindi kinaroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroonan ng buhay. Ito ang katiyakan natin kung tayo'y may buhay na walang hanggan. Ngunit sino makapagsasabi na mayroon na siya ng buhay na walang hanggan? Maliwanag ang pagkasabi, uulitin ko, ang kinaroonan ng anak ay kinaroonan ng buhay. Ang hindi kinaroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroonan ng buhay. Kaya kung nasaan ang Panginoon, nandoon ang buhay. At ang sino man na mayroon Panginoon sa kanyang sarili, yun ang may buhay na walang hanggan. At dito natin malalaman at mapatunayan natin ang Kristo na nagsasabi, ako at ang Ama ay iisa. Dito natin malalaman kung siya Diyos nga o hindi. 1 Juan 5:20. At nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos at tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo'y nasa kanya na totoo. Sa makatibagay ay sa kaniyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Maliwanag ang pagkasabi, nasa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Dito sa mga tao na nanampalataya na umaasa sa buhay na walang hanggan, ang mga salitang ito na nandito dapat natin sampalatayanan. Sapagkat ang pananampalataya, yun ang pinangakuan na magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At nalaman natin ang buhay na walang hanggan, si Jesucristo, na yun ang nagsasalita sa Israel, na hindi pinaniwalaan ng Israel. Dito sa Pilipinas, halos hindi rin siya pinapaniwalaan na siya Diyos. Ngayon na isinaysay na dito na siya ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Kaya marapat lang natin na sampalatayanan sapagkat tayo nagsaliksik ng mga Biblia upang tayo'y maligtas. At tayo na nampalataya sa Panginoon upang tayo'y maligtas. Ang kaligtasan at ang buhay na walang hanggan ang ating Panginoon na dapat natin hanapin siya upang tayo'y magkaroon ng buhay. Ito lang ang aking naipapayag na kaunti sa inyo. At mayroon pa ito na mga susunod na dapat abangan natin sapagkat ang mga susunod nito tungkol naman sa mga tao na hindi hinatulan ng Panginoon. Iyan lang. Salamat.